Kasama ko nga pala yung dalawa kong kaibigan. Hi vlog, welcome to my guys. Ito pa si Isa. Ito, Ngayon po, maghanap kami ng gumagawa ng tinapa. somewhere down the road. Para po ma-interview namin kung paano po talaga ang pagproseso ng paggawa ng tinapa. Kaya guys, babalik na lang kami pag may nahanap na kami. 1 hour later. At sa di katagalan, nakilala namin si Kuya Warren na gumagawa ng masarap na tinapa. Kaya amin siyang in-interview kung paano nga ba ang tamang pagproseso ng paggawa ng masarap na tinapa. Kuya Warren, ano po ang ginagawa niyong proseso po sa tinapa? Bibilad mo muna. Tapos pag bilad, asinan mo. Kapag asin mo, sasalang mo na sa kawali, sa tray. So, pinapatuyo ko muna yan bago siya ilagay sa sa titay para pag madali siya kapitan ng pinakausok niya. Para maging tinapa. Ganyan. Para po maging successful Oo. Kuya Warren, ilan po ang kinikita niyo po sa pagtitinda po ng tinapa? Depende. Pag sa tinapa, kumikita ako ng sa 10 kilo, kumikita ako ng 900 yan. 800. Thank you Sana all. sa isda, kung mababa kuha. Pag mababa, malaki. Pag mahal, siyempre, kita pa rin naman kahit paano. Ilang oras sa minuto niyo po binababad yung tinapa? Ano yan, sa pagsalang, mga 2 minutes pag malakas ang apoy. Kasi pag masobra yan, lutong-luto yan. Kailangan sakto-sakto lang. Parang half cook lang. Ingat na isinasalansan ni Kuya Warren isa-isa ang mga isda para may salang sa estima na drum upang ito ay maging ganap ng tinapa. At ito nga yung sinasabi ni Kuya Warren na pinapusukan niya ng isa o kalahatang oras at nakadepende ito sa lakas ng apoy at para hindi ito masunog o hindi ma-overcook ang kanyang hinihile-hilerang mga tinapa sa kanyang drum. At abala na siyang kumukuha ng pantakip upang takpan na lang ito at hintayin na lang itong maluto.